Okay, pag-usapan natin yung pagpunta ni Bongbong Marcos, no, sa Cebu kanina, no. Ang dami pong bashers ni Bongbong Marcos na turo siya ng turo doon, no, ng kanyang kamay. At meron pang mga hand gestures na mga nag-e-explain siya patungkol po sa mga nasira na mga flood control doon. At binabash itong si Bongbong Marcos na parang alam niya lahat na marunong, pero ang resulta naman ay kabaliktaran, 'di ba? Yan naman lagi natin sinasabi na hindi alam ng pangulo ang lahat ng kanyang mga ginagawa. Tapos binubudol, sabi ng iba, binubudol na naman tayo dito ni Bongbong Marcos sa kanyang mga paas if na marunong siya dito sa pag-solve ng ating nangyari sa bagyo, tapos kung ano-anong mga sinasabi. So heto ngayon sa vlog na ito, atin pong pakinggan itong si Senator Marcoleta patungkol po sa nangyari sa Cebu. Okay? Kung ano ang nangyari, ano ang possible reasons bakit po pumalpak rin ang flood control ng Cebu. Okay? At nabanggit rin ni Senator Marcoleta ang mastermind dito sa flood control anomaly. Parang sinabi ni Marcoleta na sana itong mga nakurakot sa gobyerno ay sila yung unang mabiktima dito sa bagyo. Yung mga nangungurakot. Paano yan? Hindi mabibiktima itong mga mastermind dito sa flood control na ito kasi nakalabas na raw ng bansa. Agay, sino yon? Sino kaya yung sinasabi ni Marcoleta na nasa labas na yung mastermind? Okay? So yan po ang ating pakikinggan ngayon sa programa ng Net25 kasama itong si Senator Marcoleta sa Gana ng Mamamayan. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko ito ipapakita, bago tayo magsabay ng mag-react dito sa maiinit na trending na topic, ay paki-like at saka paki-share muna itong video na ito ha, para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga first time lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Ito ha, Donmar TV. Libre lang ang subscription, walang bayad lang. Pindutin nyo yung subscribe button. Nasa ilalim yan, no? Makikita yan sa mga cellphones ninyo. Subscribe kayo, okay? Para updated naman kayo sa ating mga balita. Okay? So without further ado, pakinggan natin itong si Senator Marcoleta. Ito po, play. Yung mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa, magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Baka nga, no? Baka mahiya ang bagyo pagka nakita sila, hindi ba? Siguro sa akin naman palagay siyan, pag kung aamin yung mastermind dito, Oo. baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Kaya problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan nito sapagat wala siya rito sa Pilipinas. So nakaalis na ba? Talaga naman, oo. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing ulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa pamagitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan para sa ganun malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito. Hindi ba kung mapapansin mo, kung makakalimutan ng taong bayan ang flood control anomaly, no? Kasi merong mga darating na mga bagong issues, parang bumabalik kaagad ang issue ng flood control kasi ayan, no, nagbaha na naman, bumagyo na naman, flood control na naman ang pinag-uusapan. Kaya itong mga kawatan sa gobyerno, wala silang lusot dito. Pag-usapan at pag-usapan itong flood control dahil finak-check tayo ng bagyo. Ng marami nating mga kababayan na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku po. Di ba? Grabe. Ano po ang kahihirap? Alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan di ba? Ay, para naman hindi mo nakikita sa social media,
pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Pilit na inililigaw ng Soto at itong si Lacson. Mahiya-hiya naman kayo. Ha? Obvious na sino na yung mastermind, pero parang pumupunta kayo sa ibang daan. Hay nako. Sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at Quezon. Ng Aurora po. O, ng Aurora. Malapit ang Quezon yan. Magkatabi yan eh. Biglang nilagay sa Surigao. Eastern Seaboard din yun eh, di ba? Alam mo yun eh, sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya, sa hiya, gumagawa ng paraan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon eh. Ito ang mas lalong kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, itong naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito. Ngunit, may koneksyon eh. Totoo. May koneksyon eh. Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganon, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. TPWH, sila may kasangkapan para sa ganon ay makapaghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provisyon na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yon, nasira lahat yon sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan ito, tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot, at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan. Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila, kung di ako nagkakamali, mag-react ako dyan sa Dolomite na yan ang sinisisi ngayon ni Ridon, di ba? Yung parang si Kokey. Sinisisi niya. Bakit mo isinisisi ang Dolomite Beach? Yan nga ang nagdulot ng kalinisan. Dati ang dumi-dumi ng Dolomite na anong tawag diyan? Yung dati yung merong diyan sa Dolomite Beach na yan. Dati ang dumi-dumi niyan. Ang dami pong basura na naglitawan diyan. 'Di ba? Sobrang baho. Pero si Duterte lamang po ang nakalinis niyan. Sa ika nga sabi nila na ang basura ay isa sa mga dahilan bakit bumabaha tayo. Nung nilinis yan ni Duterte yung Dolomite, yung diyan, beach diyan na nilagyan ng Dolomite, nililinis, kinuha yung mga basura. Grabe yung rehab na ginawa ng Duterte administration diyan, ha. Pero ngayon, yun pa ang sinisisi ngayon. 'Di ba? Katangahan ni Ridon yan. Ang bobo mo, Ridon. Isa pa, sa Cebu ang bumabaha. Sa Cebu ang bumabaha. Doon po nag-failure ang flood control dahil sa bagyo.
Pero ewan ko dito kay Magalong at itong ICI, doon sa Davao nag-investigate ang mga putang ay, ayoko na magmura pero nakaka bad trip tingnan ba na lagi na lang silang namumuliti. Kaya ito bang si sobrang nadismaya ako dito kay Magalong. Si Magalong rin parang di ko maintindihan si Magalong. Wrong move talaga ni Magalong. Ewan ko lang ha kung anong nakain ni Magalong. Nakakain ba siya ng bakukang? Ewan ko lang. Nakaraang Biyernes, diniscuss natin yung tinawag nating grand design. Yes. Para pagtakpan lahat ng mga bagay nito. Di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ka pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen. May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, sabi niya, Sen, hindi namin ma-connect. Ay, yung mga DPWH official na nagkutsapahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Ay ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa panghalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower Ay nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. Ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila, at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materialis na kailangan. The quality. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. Kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan, ini-encourage mo nga Ang hirap ngang pumuhay Pagkatapos papatungan mo agad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang ako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Tama. Kaya nga gusto ko yung
isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat siyempre yung mastermind nakatingin. Ito rin yung reaction ko dyan. Bakit mastermind ang dapat natin unahin? Kasi para naman siguro maipakita natin sa taong bayan na kung ano yung isinisigaw nila na galit, no? Lagi natin yung maririnig sa mga rally, di ba? Mapanagot yung mga korap. Yun lagi sinisigaw na may mananagot na. So mas maganda unahin natin yung pinaka may kasalanan. Para sa ganon, maibsa natin yung galit ng taong bayan dito sa korupsyon na ito. Saka na natin iisa-isahin natin yung mga under the big fish. Ika nga, di ba? Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Isa na si Lacson dyan. Puro lang pasikat si Lacson eh. Ayun na, kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw eh. Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. So, di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan mo natin si retired Justice Andres Reyes. Well, this scheme could not come from the USEC or could have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument. Pinapasa yung check, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, you look for your favorable engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ka ng engineer na, sige, pwede ko, kaya ko magbigay ng 35%, ibibigay sa kanya yung kontrata. On that part man, after that, yung mag-engineer, mangarap ng contractor na willing mag-advance ng 35% of the contract price. So yung proponent, nakakuha na siya ng 35%. After that, wala na siya pakialam doon, ano nagagawa na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi partihan sila doon. I think that's the general scheme, you know. Yung part ng whistleblower, pakihanap nyo, ha? Kasi dito, kinuwento niya kung paano yung scheme, Sen, eh. Pero may part doon na nananawagan siya sa publiko. Yun ang hinahanap natin. Yun yung theory niya eh. Yun ang scheme eh. Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Ayun. Or ang theory. Kailangan merong tetestigo. Yun ang patakaran ng batas natin eh. So kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen, sana yun ang napakita. Hindi, mamaya hanapin po natin. Yung mismong eksakto, yung nananawagan siya sa publiko. So, mabubuo na po ang sa isipan natin. Kasi dati hindi mo maintindihan pa noon no? Na parang maniniwala sila sa sinasabing ang baka gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya. Pero right now, pagkatapos ng mga development na ito, marirealize mo, mukhang meron yung mga gustong wag maituro yung mastermind. Ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Wala naman nakagawa nun kung hindi siya. Ni si Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Parang ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka. I admitted whistleblowers because there is no connection from DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So,
maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is... Ayun, malinaw nga yan. Sabi niya, nahihirapan siyang i-connecta. Yes. Sa pagitan ng proponent, yung may kinalaman doon sa pagpapatupad ng project, at saka yung empleyado ng DPWH. So mga kailangan nakuha niya ng whistleblower. Yes. So itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman may magagawa siyang paraan tungkol dyan. So sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba meron kang protection? Ang estadong magbibigay siya ng... Ang ending, tama yung ginawa ni Senator Marcoleta na kaya niya in-entertain itong si Guteza kasi itong si Guteza humingi ito ng tulong kay Mike Defensor eh. So, sabi ni Mike Defensor, gusto mong tumistigo laban dito sa flood control anomaly na ikaw pala ay naghatid ng malaking pera dito sa mga government officials. So ngayon, itong si Marcoleta, instead na ini-ignore itong si Guteza, ay sabi niya, mahirap ito eh. Baka ikaw ba ay nagsisinungaling lang ba o hindi? So, ang gagawin natin dito, imbitahin ka namin sa Senate Blue Ribbon Committee. But at that time, si Lacson na yung chairman sa Blue Ribbon. So sabi ni Senator Marcoleta, ipanotarize natin yan para sigurado tayo. Ngayon, yung notarized issue na yan ang binira ng binira itong si Guteza. Ngayon, na-realize ng ICI na mahirap pag wala tayong whistleblower. Kasi kung paano mo maiko-connect itong corruption na ito sa isang politiko, no? Kung walang isang whistleblower o witness na nagre-receive nga ng pera itong mga government officials na ito. 'Di ba? So, tama sa simulat sa poll na si Marcoleta gusto niyang si Guteza ang ating pansinin. Pero itong kabubuhan ni Lacson at itong si Tito Soto, parang dinidiscredit pa itong si Guteza. Dahil ba mga tuta kayo ni Romualdez at ni Zaldico? Yan ba ang katotohanan? Nagtatanong lang tayo ha. Kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung itong tunin eh. Yun ang yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya in exchange for that, ibigay niya. Gusto niyang magtagumpay na merong ma-prosecute. Wag lang yung kaalyado nila sa politiko. Wag lang si Romualdez at si Zaldico. Protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo ng taong nag-a-apply na maging state witness. Pagkatapos nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta, si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply. Si Remulla ang tinutukoy dyan ni Marcoleta. Kasi ang gustong mangyari ni Remulla, isauli muna ni Diskaya yung mga ninakaw na pera dyan patungkol sa flood control na yan. Paano natin yan maipasauli kung hindi muna natin matuklasan na kung magkano yung perang ninakaw? Di ba? Kaya sabi ni Marcoleta, sa huli na yan.
Oh. Pero itong si Remulla, mahilig kasi sa bending the law eh. Para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pag-deliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may naganap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Parang si Saito. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Pero ingatan nyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh? Sasabihin niya. Yan ang nangyari kay Gutesa. Tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Correct. Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. Yan. Peke yung dokumento daw eh. Sinong maniniwala sa kanya? Ay, ako naniniwala hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Kahit sa munisipyo, ay nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? O ibibigay mo lang ang papeles mo. O pagkata, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po yan. O ibibigay niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirma rin? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganun. Sa totoong buhay. Walang gumag. At saka, halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit yung pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali naman magpanotaryo. Kasi magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa, di ba? Yun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, halimbawa, kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos gaganunin. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mameki pa ng notaryo? Correct. Kitain niya ron. Di ba? Pwede namang magpanotaryo talaga. Pero si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila eh. Why? Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Inuusig siya. Hinahanap kung nasa, nagtago yung tao pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So sino ngayon? Hindi pa ba nahalata ng taong bayan? Yung talagang gustong magsabi. Kung nasaan yung pinakamalaking isda, yun ang pinagtatakpan. Yun ang inuusig. Yun ang ayaw suportahan. Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na, sabi pa nung, yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary of blah, 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 blah. Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, kukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, di ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo.
Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Ino-question. Kine-question niya. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na maalaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin nagtataka ang mga babae natin na... Kasi nga ako, hindi ba? Siyempre kayo mismo. At Kayo nagsusulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge eh. Pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Ay maring Saan ka tamay. Pati yung gumamit nung peke na notaryadong dokumento, ay may pananagutan dyan. Isipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas? Na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman? Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung anong hinihingi ng issue. Ang issue lang, yung bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Meron siyang taga-pirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na taga-pirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito eh. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature nung dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma nung abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siya pumipirma eh. Ang hindi kinalimutan niya. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun maikumpara ko. Yan lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din ng pagkakano kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, lalong-lalo na yung pirma, kung sino man yung pumipirma na yon, ay sapat na po sa akin yun eh. Halimbawa, binigyan nyo ko ng 10 sample. O just, nakita nyo naman, halos pareho. Sa akin na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Sabi niya, hindi po eh, sa Supreme Court po kayo hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ka, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, natapos niya na raw ang investigasyon. Sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko yung staff ko. Pakitingnan mo ako nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo sabi sa Blue Ribbon Committee? Wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, sir. O di ba? O ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng
humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tigtatatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo nitong... ginrant ng ano. Ganon. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. 3 sila dahil marami yun voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tulungan nyo na yung clerk of court. Kasi punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n, Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni executive judge. Na naman. Sabi ng executive judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na. yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang magdidesisyon, siya ang pipili? Naku po. Huli ka dito. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rin. Nagpirma sa Gutesa. Ako, hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Dapat hindi ako partido sa kaso. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Hindi siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon sa petition nyo yan eh. Yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yan. So kinasangkapan ng NBI para lang na pinahirapan pa yung sarili. Sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, meron na po kasi ako isang kopya eh. So pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano. No, yan ang sinasabi ko kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigay niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? Grabe. O yan isang example. Meron ka pa yata. Hindi po pala yan, ano? Ngayon lang namin Yung nag-notarize kay Orly Gutesa, no? Halata na meron ring mga hindi magandang mga ginagalaw. Sino kaya ang behind this one? Yan na naman ang itatanong natin. Tama yan, Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Hindi po ako nagpapalaki, kayo po Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw magdesisyon, ikaw magdi-decide. Bakit? Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw mag-decide? Sinabi ba? Baka alam na niya na mapapahiya siya. Ikaw nagsabi niyan. At posible, natutuwa ang sinasabi mo. So ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... Kaya nga, ito yung di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... ano pa yung mga ng pagtasakit? Yes, Panlilin lang. Nako. Para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest kasi ito'y notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay pati yung pagiging independent director ng misis niyo nabanggit, lahat gagawin. Lahat na. Sinasabi ko sana, kaya natin kinukwento. Sisiraan nila si Marcoleta para i-discredit nila, di ba?
Para lumiwanag sa ating mga mamamayan. Kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaan. Wala namang kinalaman ang asawa ko rito. Ayun nga ho. At na mukhang Independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko, katulad ng insurance company, sinasabi ng corporation code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, kailangan maglagay ka ng independent director. So halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Sa bangko na yun. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko, na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. May connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagano, pati yung binilhan ng toyo ay... Samantalang independent director, alam nila ito eh. Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection. Affiliation. Kung relative hindi pwede. So halatang halata na pilit nilang i-discredit si Marcoleta, no? Kasi po si Marcoleta patungo na sa mastermind. Pilit nilang nililihis ang taong bayan na si Marcoleta, parang namumulitika si Marcoleta dito sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Hindi nyo yan maano. Flood control anomaly po ang pinag-uusapan natin dito. Ang flood control anomaly from the DPWH, ang mga budget na yan, walang ibang may hawak niyan. Bago yan ma-release, hawak yan ng House of Representatives. Nandoon yan lahat. Hindi po yan gagalaw kung hindi dahil sa House Speaker at dito sa ginawa niyang itong Chairman of the Appropriation ba yun? Si Zaldico? Hindi yan gagalaw. So sila talaga ang maki-question tungkol dyan. Ang lahat ng may-ari, ganun ka neutral, ganun ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yung pinuntahan, sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganun ang akala nila. Pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon eh. Pero madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re-recycle. May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Na naman. Pero bago yan, ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan. Kasi nung isang araw po ay... Teka, wala na tayong Ito nga po. Ito po yung itatanong natin. Kasi magagalit sila, wala tayong post. Ito, naganda po tayo. Lumitaw na po kasi yung abogado ni Zaldico, Sen. Ang sabi nung attorney, ano bang pangalan nun? Rui Rondain. Rui. Ay, ang sabi niya, ay hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Zaldico, na umuwi ng bansa. Kasi una-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya ay isabit siya sa puno. Isasabit lang naman sa puno, ikaw naman, pero nakatali yung At ang pangalawa, patiwari ko sa liig lang. Ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Baka nga naman, totoo naman yun. Sapagkat alam mo itong nangyaring ito, halimbawa, subukan mo halimbawa, umuwi siya at dumaan siya sa Cebu. Baka nga mangyari, kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Ang sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney, ang sabi ng iba, hindi. Gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Orbot. Ayaw siya orbot. Pareho yan eh. Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo po yan. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Zaldico? Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman.
Totoo? Sen, hindi. Meron pang mas mataas kay Saldico? Huwag mo nga akong intrigahin. Parang hindi ako mapaniwala. Ito po ang ating katanungan sa ating mga babayan. Naniniwala ba kayo na may banta nga sa buhay ni Saldico kaya hindi siya makauwi ng Pilipinas? Hindi siya uuwi? Kala ko naman nung itatanong. Aha. So, sige. Ang sagot po ay A, oo, or B, hindi. Meron po tayong paraan ng pagsagot sa ating Vox Populi, ha? Okay, so ayan, no? Nakita nyo yung narinig ninyo yung patungkol po diyan sa flood control na nasira diyan sa Cebu at hanggang ngayon pilit pa rin nila na i-discredit itong si Orly Guteza at itong si Senator Marcoleta. Okay, so guys, paki-comment naman, no? Ano ba ang opinion ninyo patungkol diyan? Okay, bakit kaya ganyan? Lagi tayong nire-remind, lagi tayong pinapack-check ng bagyo dito sa mga kapalpakan ng flood control na kinurap ng mga government officials, no? Pero pilit pa rin nilang nililihis ang issue. Pilit pa rin nilang iniiwas sa mastermind. Ano kaya masasabi nyo dito, no? Mag-comment, mag-react at ilatag nyo inyong argumento at usap-usap tayo doon. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam at mag-subscribe na kayo ha sa mga first time lang sa Don Mar TV para updated naman kayo. Walang bayad ang subscription ha. Libre lang yan guys. So see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.